Baby ka. Laro tayo, baby ko. Need mo mag-exercise. Kailangan mo mag-exercise, hindi lahat yung tulog-tulog. Lagi ka na lang natutulog. Ha? Come on, laro tayo, laro tayo. Come on na. Pick up your toy. Pick up your toy, so, para makapaglaro tayo. Ayan, ayaw niyan maglaro. Hindi yan susundin. Kailangan, ganyanin ko muna. Masahiin yung baba niya. Tapos, lambing-lambingin. Tapos, gusto niya yan. Yan, gusto niya yan. Masahiin, hihiga yan. Ayan, pag ganyan pa yan. Taas niya yung dalawa niyang paa para parang yung komportable siyang sarap na sarap siyang minamasahe siya ng ganyan. Yan. Pero ayaw niya yan. Ayaw niya ng hawak. Ay yung pang himas ko sa kanya yung laruan niya. Gusto niya yung kamay ko talaga yung hihimas sa tiyan niya. Ang arte-arte yung namimili pa, demanding pa. Pero minsan hindi ko rin sinusunod tulad niyan. Bahala ka dyan. Yan o, kita mo, nakataas pa yung dalawang paa niya. Sarap na sarap siya pag ganyan eh. Yan yung gustong-gusto niyang ginagawa lagi. Yung pag naglalaro kami, kailangan masahiin ko muna bago siya mag-umpisang gawin yung pinapagawa ko, yung pupulutin yung yung laruan niya, yung itapon ko yung laruan niya, tapos kukunin niya, ibalik niya sa akin. Usually ganyan yung exercise namin para yung maano siya minsan kasi hindi siya nakakadumi ng isang araw, so kailangan niya talaga mag-exercise. So yan yung exercise namin para makapupo. So ayan o, ganyan na yung ginagawa ko. May bayad kasi. Pag naglaro kami, pag may pinapagawa ako sa kanya, tulad niyan, kailangan tapon ko yung hagis ko yung laruan niya, tapos tatakbo siya, pupulutin niya yung laruan niya, ibalik sa akin. Dapat, bago niya yung gagawin, may bayad. Ayun na nga. Hindi, nakita mo? Tapos, ibalik niya sa akin yan. Tapos, sasabihan ko yung very good. Ayan. Pagkabalik ko sa kanya, kailangan himas-himas again. Ayan. Kita mo? Ganyan siya ka-wise. Sobrang wise, diba? Dapat, pag mag-exercise, pag may papagawa ka sa akin, may bayad. So, yung bayad ko sa kanya, yan yung himas-himas ng tiyan niya. Yan yung pinaka-paborito niya. Yung hinihimas niya yung tiyan niya. So, kailangan, yun, tapos na. Sabi ko, tapos na yung bayad. Ikaw naman. So, tinapon ko yung laruan, dala-dala niya. So, aside from himas-himas, ayan ganyan eh. Kailangan pagdala niya ng laruan, kailangan higa siya, himas kaagad, bayad kaagad, walang utang. Wait for you later. Walang utang sa ganon, kailangan sinasabihan ko yan siya na pulutin niya yung niya, hindi siya nakikinig. So, sa huli na lang, pag yung sumisigaw na ako minsan yan. Pero pag nasa mood naman siya din minsan yung kumukuha ng laruan niya. Pero kailangan may bayad talaga. Mabilis siyang ma-board. Yung halimbawa, ganyan, naglalaro siya. So, napaka-hyper niya, lalaroin niya yan. Sinusunod niya yung pinapagawa ko sa kanya. Yung exercise na yan. Pero mga after a while, nagsasawa siya. Tapos hindi niya na minsan ako pinapansin. Nagpe-playing, bingi-bingihan siya. Ganyan. Tapos pagka yung matigas na yung boses ko, sa kanya yan, susundin uli.
Tapos minsan, para yung maiba naman yung style ng laro, ginaganyan ko yung, kunwari, naghihilahan kami, nag-aagawan kami ng ng laruan niya. Tapos hihilahin niya, tapos minsan pinaglalaroan ko rin siya, yung bigla kong bibitawan yung laruan, tapos napapatalsik siya. Dahil siyempre sobrang lakas yung hila niya, tapos bigla kong bitawan. Yung minsan niloloko ko rin siya eh. Nakakatuwa lang din, alam mo, yung sobrang cute niya. Pero ang tigas talaga ng ulo niya. At saka pag yung maldita, pag yung ayaw niya talaga. Parang tao, ayaw niya talaga, hindi niya susundin. Pag kahit anong sabi ko sa kanya na okay, you get your toy, pick up your toy. Hindi niya talaga susundin yan, parang wala siya naririnig. Kaya minsan yun nga, yung bayad sa kanya, yung pinipet ko siya, hinihimas ko yung tiyan niya, yung baba niya, yung ulo niya, gustong gusto niya yung ginaganon. So walang treats kasi pag yung pagkain, yung snacks yung ibibigay, lalong hindi siya nagko-concentrate dun sa exercise o laro kasi nakafocus yung mind niya sa pagkain. Ang takaw-takaw niya pati. Sa pagkain na lang siya nakafocus, hindi na siya nakafocus dun sa pinapagawa ko sa kanyang laro, sa pinapagawa ko sa kanyang exercise. Kita mo, ayan, sabi niya, ibig sabihin yan, pagod na ako, kailangan may bayad uli, yun, masahe uli. So wala akong magawa, syempre, para maglaro uli siya, sundin ko yung gusto niya rin. Kaya nga spoiled nga siya spoiled brat nga siya ayun, then sana yung sarap na sarap siya doon sa pag hihimas ko ng kanyang yung kanyang tiyan, tapos bigla kong tigil, bigla kong hagis ng laruan yan, bigla rin siyang tayo, ganyan na ganyan, siya, ng alert din siya. Kasi alam niya na bayad na ako. So another issue naman ng kailangan magbayad ng kanyang obligasyon na maglaro at mag-exercise. Pero alam mo, napakakit na talaga na. Pag pumupunta kami ng park, ay lahat ng mga, hindi lang tao, yung kapwa niyang aso, pag nakita siya, iba talaga yung reaksyon nila sa bibi ko. Kasi yung yung pag nakita nila si bibi, ang mga leeg sobrang ang haba ng leeg lang, ang layo kasi nila nandun sa kabilang ibayo, tapos sa kabilang gate, tapos nandito kami sa kabilang gate ng park. Tapos pag nakita nila yung paparating si bibi ko, kami, hawak-hawak ko siya, ang haba ng leeg nila, nakatingin, iba yung tinginan, yung parang galit na aso na gustong sugurin yung kapwa nilang aso. Sila hindi, yung alam mo yung parang crush, yung hangang-hanga sila, yung sa mga tao na, di ba yung mga lalaki pag nakakita ng magagandang babae, yung tingin ay iba, yung nag-a-admire, humahanga, ganun din ang nakikita ko dun sa mga kapwa niya aso na na ibang breed. So may mga breed din naman yung mga ibang aso, pero iba talaga yung tingin nila kay bibi ko, kasi ang makita mo yung parang hindi nila sinusugod yung gusto nilang yung sila, yung parang nag-uusap na kung sa tao, hi, hello, yung parang nagpapakilala sila sa isa't isa. Ganyan lang yung tingin ko, yung hula ko, kasi tinitingnan ko yung move nila kahit hayop sila, parang, di ba, parang may iba din yung mahahalata mo rin yung mga galaw ng mga animals, di ba, kung may mga attraction sila sa bawat isa. So ganun nga yung nakikita ko. At saka lahat talaga, karamihan ng mga
namamasyal dun sa park. Kahit may dala silang sarili nilang pet. Iba yung pansin nila sa sa kay baby ko. At yung iba, nagpapapicture pa sa kanya. Sabi, pwede pang magpa-picture sa kanya. Minsan, lang din ako alert. Kaya diba, uso yung, kinikidnap yung mga aso, lalo na mamahalin. Kaya, yun, minsan, careful din ako. Pero, syempre, okay lang sa akin kasi feeling ko, artista yung baby ko. Nakakatuwa, diba? Kahit ako ay hindi pansinin, pero yung baby ko ay mukhang artista. Sige, yan lang. Thank you for watching. See you next video. Please subscribe, share, and like. Bye-bye.